Sa gitna ng malakas na ulan, nanlalamig at pagod si Lyra, isang single mother na araw-araw lumalaban para sa anak niyang si Beste. Bitbit niya ang maliit na supot ng pansit, ang huling pagkain nila para sa gabing iyon. Habang naglalakad pa uwi, napansin niya ang isang lalaki na nakasilong sa gilid ng tindahan, basang-basa, nanginginig at halatang naubusan ng lakas. Hindi niya kilala. Mukha itong estrangherong bagong dating sa lugar, maruming polo, at may sugat sa noo na tila galing sa aksidenteng hindi niya maipaliwanag. Nilapitan niya ito kahit takot. "Sir, ayos lang po ba kayo? Gusto niyo ng kaunting pagkain?" Hindi sumagot ang lalaki, nakayuko lang at nanghihina. Sa kabila ng kumakalam na sikmura ni Lyra, inabot niya ang supot ng pansit. "Kahit to lang po. Hindi ko rin po kayo kayang iwan dito na ganyan." Dahan-dahang tinaas ng lalaki ang tingin, parang nagulat sa kabutihan niya. Hindi niya inaasahang may mag-aabot ng tulong. Kinain niya ang pansit habang nanginginig pa rin. Tumango siyang mahina, parang gustong magsalita pero walang boses na lumalabas. Tinulungan siya ni Lyra tumayo. "May maliit lang po akong bahay doon kung gusto niyo magpatuyo muna ng damit at magpahinga. Wala po kaming marami pero hindi po kita pababayaan." Hindi niya alam kung bakit, pero sumunod ang lalaki sa kanya nang hindi nagtatanong. Pagdating nila sa munting bahay, sinalubong sila ni Beste. "Mama, sino po siya?" tanong ng bata. "Nakasalubong ko lang. Nasugatan. Tutulungan lang natin sandali." Pinaupo niya ang lalaki, binigyan ng tuwalya, at pinainom ng mainit na tubig. Tahimik lang ito, parang may malalim na iniisip. Ngunit bawat sandaling lumilipas, unti-unti niyang nakikitang parang may tinatago itong kirot, hindi lang pisikal, kundi pati sa loob. "Mama, bakit po siya parang nalulungkot?" bulong ni Beste. Lumapit si Lyra sa lalaki. "Kung gusto niyo po pwede kayong magkwento. Hindi ko po kayo husgahan." Sa wakas nagsalita ang estranghero, mahina ang boses. "Nawala lahat sa isang gabi. Kotse ko nasiraan, ninakawan pa ako ng bag, pati wallet. Hindi ko alam kung paano nakarating dito. Naglalakad lang ako." May kung anong kirot sa dibdib ni Lyra. Hindi niya alam kung totoo ba o hindi, pero ramdam niyang hindi masamang tao ang kaharap niya. "Wala po kaming kayamanan dito, pero kung kailangan niyo ng lugar para magpahinga, pwede po kayo dito muna." Habang pinupunasan niya ang sugat ng lalaki, bigla itong napahinga ng malalim, para bang matagal na niyang hindi nararanasan ang pagiging hinaharap ng may kabaitan. "Hindi ko alam kung paano ako makakabawi," sabi nito. Ngumiti si Lyra. "Hindi ko naman po hinihingi na bumawi kayo. Minsan po, sapat na yung makita kong nakatulong ako." Pero ang hindi alam ni Lyra, ngayon lang may tumulong sa lalaking ito ng walang kapalit. Sanay siya na gustong sumipsip sa kanya ang mga tao dahil sa yaman niya. Hindi niya sasabihin, pero ang totoo, si Adrian sa Avdra siya. Isang bilyonaryong isihi na kasalukuyang hinahanap ng buong kumpanya niya dahil bigla siyang naglaho matapos siyang tumakas sa isang board meeting na muntik magdulot ng pagkolapse ng lahat ng pag-aari niya. Pinagmamasdan niya si Lyra habang inaasikaso siya. Yung pagod sa mukha nito, pero may kabutihan pa rin sa mata, hindi niya maintindihan kung bakit parang matagal na siyang hindi humihinga ng ganito kagaan. Hindi ligtas, hindi marangya, pero totoo. "Lyra," mahinang sabi niya. "Bakit mo ako tinutulungan?" "Dahil minsan mas kailangan ng tao ang tulong kahit mukhang hindi siya dapat pagkatiwalaan. At dahil gusto kong lumaki ang anak ko na nakikita kung paano maging mabait kahit mahirap." Tahimik siyang napatingin kay Baste, na ngayon ay nakangiting nag-aabot ng maliit na piraso ng tinapay, ang natitira nilang hapunan. "Kain po kayo, tito." Napasinghap si Adrian. 2 taong hindi kumain ng hapunan dahil mayroon siyang kapiling na hindi siya tinitingala bilang Adrian sa Avdra, billionaire. Pero bago niya pa man sabihin ang pangalan niya, biglang may kumatok ng malakas sa pinto. May mga boses sa labas, mga lalaking malalakas ang boses, tila nagmamadali at naghahanap. "Ma'am, may hinahanap kami. May nabangga kaninang hapon, nakatakas. Baka dito tumakbo." Napatigil si Lyra, napatingin kay Adrian, at doon niya nakita, hindi lang takot, kundi isang sikreto na hindi niya alam kung kaya niyang tanggapin. Napakapit si Lyra sa braso ni Adrian, ramdam ang biglang lamig ng paligid. Hindi siya sigurado kung dapat pa ba niyang ipagtanggol ang estrangherong tinulungan niya,
Pero nakita niya ang pag-aalala sa mata nito, hindi galit, hindi pagyayabang. Takot. Totoong takot. Mama, ano pong gagawin natin? Bulong ni Beste, mahigpit na nakahawak sa lailayan ng damit niya. Wala tayong gagawin, mahina niyang sagot pero hindi matatag. O-open ko lang ang pinto. Huwag kang kikilos. Lumapit siya sa pinto, bumukas iyon ng bahagya, at sumalubong sa kanya ang dalawang lalaking nakaitim, malalapad ang balikat, at halatang hindi ordinaryong barangay tanod. Kahit basa ang kalsada, halatang bagong dating ang AC na nakaparada sa labas, mamahalin, hindi ginagamit ng karaniwang tao. Ma'am, sabi ng isa, may lalaki pong nawawala. Maaaring nasugatan at nakapasok dito sa lugar. Kailangan po namin siyang mahanap. Delikado ang kondisyon niya. Tinignan siya ng lalaki, parang sinusuri mula ulo hanggang paa, at may bahagyang pagdududa sa tono nito nang mapansin ang bahagyang paggalaw sa loob. May bisita po ba kayo, ma'am? Agad sumingit si Lyra. Wala po. Ako lang at anak ko. Bakit po ba? Tumingin ang lalaki sa loob ng bahay, sumilip papasok, at sandaling kumunot ang noo, pero hindi niya nakita si Adrian dahil mabilis itong tumayo at pumasok sa maliit na banyo, halos hindi gumawa ng ingay. Kung makita niyo po siya, mataas ang posibleng panganib. Tawagan niyo kami. Iniabot nila ang calling card. Ngumiti si Lyra, kunwari kalmado, kahit kumakabog ng malakas ang dibdib niya. Opo, sige po. Nang makaalis ang mga lalaki at magsara ang pintuan, napaupo si Lyra, nang hihina sa takot. Huminga siya ng malalim at tinapik ang dibdib. Lumabas si Adrian mula sa banyo, nakayuko, parang mas nagigilty kaysa takot. Pasensya na hindi ko gustong idamay ka rito. Huwag mo akong pasalamatan, sabi niya, nanginginig ang boses. Sagutin mo ako ng totoo. Ikaw ba ang hinahanap nila? Hindi agad sumagot si Adrian. Nakatingin lang siya kay Lyra, parang may tinitimbang. At doon niya napansin, hindi ito hitsura ng kriminal. Wala siyang galos ng pakikipaglaban, wala siyang baril, wala siyang kagaspangan ng taong tumatakbo para sa maling dahilan. Ang meron lang siya ay isang mukha ng taong napagod, nasaktan at nag-iisa. Hindi bulong niya sa huli. Hindi ako kriminal, Lyra. Pero may nangyari kanina. May sumabog na gulong sa kotse ko sa highway. Tumama ako sa barrier. Nawalan ako ng malay. Pagbangon ko wala na ang gamit ko. Wala na ang driver. At naputol ang salita niya. Kita ni Lyra ang nanginginig nitong mga daliri. Hinahanap nila ako hindi dahil masama ako, dagdag niya, kundi dahil may mga taong gustong mawala ako sa eksena. At hindi ko alam kung sino. Hindi makasagot si Lyra. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o maawa. Mama, bulong ni Beste. Hindi po ba natin siya dapat tulungan? Tumingin si Adrian kay Lyra, hindi na bilang estranghero, kundi taong desperadong humihingi ng tulong. Lyra, kung aalis ako ngayon, baka hindi na ako abutan ng bukas. Hindi ko hinihingi ang buong tiwala mo. Konting oras lang. Magpapaliwanag ako lahat-lahat. Napatingin si Lyra sa sahig, sa basang tuwalya, sa maliit na mesa kung saan nakapatong ang natitirang tinapay, at sa anak niyang naghihintay ng sagot. Hindi niya alam kung bakit pero tumango siya. Sige, manatili ka muna dito. Pero kailangan mong sabihin sa akin ang buong katotohanan. Hindi pa man nakakasagot si Adrian, biglang may malakas na putok sa labas. Hindi bala, pumutok ang takip ng basurahan, ngunit sapat para mapatalon sila. Napadikit si Adrian sa pader, habang si Lyra agad yumakap kay Beste. At doon nagtama ang tingin nilang dalawa, hindi na bilang estranghero at host, kundi dalawang taong magkasama ng nasa panganib. Nakahawak pa rin si Lyra kay Beste nang mapansin niyang mabilis ang paghinga ni Adrian. Para bang inaabutan na siya ng kabog ng dibdib na matagal niyang pinipigil. Tahimik ang buong paligid, pero ang katahimikang iyon ang mas nakakatakot, parang may nagmamasid, naghihintay ng maling galaw. Hindi sila basta mawawala, bulong ni Adrian. Kapag hinahanap nila ako, hindi sila titigil hanggang makuha nila ang gusto nila. Ano ba talaga ang gusto nila? Tanong ni Lyra, hindi maitago ang kaba. Pera. Ransom. May atraso ka ba sa kanila? Umiling si Adrian, mabagal. Hindi pera. At hindi rin ako may atraso.
Pero may hawak akong impormasyon na ayaw nilang lumabas. May proyekto sa loob ng kumpanya ko, may anomalyang tinatago ang ilang board members. Nabuking ko. At pagkalabas ko ng meeting bigla na lang sumabog ang gulong ko. Napakuyom ng kamao ni Lyra. Ibig mong sabihin sinadya ang nangyari sa'yo. Tumango si Adrian, mabigat ang tingin. At kung malaman nilang buhay ako at may taong pinuntahan ko, hindi na niya tinapos ang pangungusap, pero malinaw na malinaw kay Lyra ang ibig sabihin. Hindi lang si Adrian ang nasa panganib. Maging sila ni Beste. Lumapit siya sa lalaki, mahigpit ang boses. Hindi kita palalabasin ngayon. Delikado sa labas. Magpahinga ka muna dito. Sa ngayon ako muna bahala sa anak ko. At sa iyo. Nanlaki ang mata ni Adrian, parang hindi makapaniwala na may nagtatanggol pa sa kanya, kahit wala siyang maibalik. Pero bago pa siya makapagpasalamat, may narinig silang bagong tunog, isang marahang pagkalusko sa labas ng bintana. Isang anino. Mabilis. Mababa. Malapit. Napahawak si Adrian sa balikat ni Lyra at pinisil iyon ng mahina. Kailangan nating tumahimik. Huwag kang lalapit sa bintana. Pero bago pa sila makagalaw, biglang may kumatok sa pinto. Hindi malakas, kundi kalkulado, parang alam ng kumakatok kung sino ang nasa loob. Maamti, isang boses ng babae. Pakibukas po sandali. May kailangan lang kami. Hindi gumalaw si Lyra. Kilala niya ang boses. Si Aling Rosa, ang tsismosa nilang kapitbahay. Pero hindi iyon ang problema. Ang hindi niya maintindihan ay bakit parang iba ang tono nito, hindi tsismosa, hindi makulit. Parang pinipilit. Parang may nag-uutos. Maam, alam kong may bisita ka, dagdag nito. May gusto lang sana kaming itanong. Tumabi si Adrian sa dingding, halatang kinakabahan. Lyra, huwag mong bubuksan. Hindi siya mag-isa. Pinakinggan ni Lyra ang paligid. At doon niya narinig, may mabibigat na yapak sa likod ng boses ni Aling Rosa. Hindi iyon yapak ng kapitbahay. Sapatos iyon ng taong sanay sa trabaho. Matitigas. Pare-pareho ang tunog. Maam, saglit lang po, importante. Napatingin si Beste kay Lyra, nanginginig. Mama, hindi po sila taga rito. Hinawakan niya ang kamay ng anak niya, mahigpit, at huminga ng malalim. Hindi niya alam kung bakit, pero isang malinaw na desisyon ang tumibok sa puso niya. Adrian, bulong niya, halos hindi marinig. May likod na pinto. Daanan ng tubig dati. Pero masikip. Pwede kang dumaan kung gagapang ka. Teka, ayaw kitang idamay, protesta ni Adrian. Ngunit tumingin si Lyra sa kanya, matatag, mas matapang kaysa kahit kailan. Hindi na tungkol sa iyo lang ito. Kapag nakuha ka nila dito, pati kami madadamay. Kailangan mong umalis. Pero hindi ka pwedeng bumagsak sa kamay nila. Hindi nakasagot agad si Adrian, pero sa wakas, dahan-dahan siyang tumango. Lyra, babalikan kita. Hindi kita hahayaan. May isa pang malakas na katok, mas madiin, mas mapanindak. Maam, pagbuksan niyo po. Ngayon na. Humawak si Lyra sa doorknob, hindi para buksan, kundi para tiyakin na hindi iyon gagalaw kahit anong mangyari. At sa likod niya narinig niya si Adrian na unti-unting binubuksan ang maliit na pinto sa sahig. Lumilingon ito paminsan-minsan, parang ayaw siyang iwan, pero alam niyang wala na silang oras. Mama, bulong ni Beste. Ano pong gagawin natin? Tumingin si Lyra sa anak niya, pilit nang umiti kahit nanginginig ang labi. Magtiwala ka kay Mama. Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. At habang papalapit ng papalapit ang panganib sa likod ng pinto, unti-unting naglalaho si Adrian sa makitid na lagusan, dala ang pangakong babalik, at ang delikadong lihim na nag-ugnay ngayon sa kanilang tatlo. Napalunok si Mariel nang makita niyang tumayo si Daniel mula sa bench. Akala niya iaalis na ito, pero bigla nitong hinawakan ang hawakan ng stroller ni Baby Lino. Halika, sabi ni Daniel, mahinahong parang sanay mag-alaga ng bata. May pupuntahan tayo. Nasan? Nauutal niyang tanong. Somewhere na hindi ka giniginaw, hindi ka gutom at hindi ka takot. Hindi na siya nakapagsalita. Para siyang hinihila ng hangin, parang may tinig na nagsasabing sumama ka, sabay may isa pang tinig na nagsasabing baka delikado. Pero bago pa niya mapagdesisyunan, naramdaman niya ang marahang pagtapik ni Daniel sa balikat niya.
Mariel, kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Pero hindi ko kayang pabayaan kayong mag-ina sa ganitong sitwasyon. Napayuko siya. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may taong tumingin sa kanya hindi bilang pabigat, kundi bilang tao. Kaya't sumama siya. Huminto sila sa harap ng isang malaking, maliwanag na coffee shop. Hindi yung karaniwang kainan, kundi yung tipong hindi niya kayang pasukin dahil baka paalisin agad siya. Pero nang buksan ni Daniel ang pinto at pumasok sila, walang nagtanong, walang nagtingin ng masama. Parang normal lang ang lahat. Umupo ka muna, sabi ni Daniel. Ako na bahala sa order. Naupo si Mariel, pero napapikit siya sa init ng aircon, sa amoy ng bagong lutong tinapay, at sa lambot ng kinaupuan niya. Para bang hindi totoo. Pagbalik ni Daniel, may dala itong dalawang mainit na sopas, dalawang sandwiches, at isang maliit na mashed potato para kay Lino. Tinignan siya ni Mariel, nanlalaki ang mata. Hala! Ang mahal nito, bulong niya, parang may kasalanang ginagawa. Daniel, sobra to. Hindi to sobra, agad nitong putol. Ito ang minimum na deserve nyo. Kinagat ni Mariel ang labi niya. Nang matikman niya ang unang kutsara ng sopas, hindi niya napigilang mapasikip ang dibdib. Pagkatapos ng ilang araw na puro malamig at tira-tirang pagkain ngayon mainit. Masarap. Tunay. Habang kumakain sila, napansin niyang hindi matanggal ni Daniel ang tingin kay Baby Lino, na tuwang-tuwa sa mashed potato. Tulog ba siya kapag gutom? Tanong ni Daniel. Mabigat ang sagot niya. Madalas. Tumigil si Daniel, halatang tinamaan. Tumingin ito sa kanya, seryoso pero mailambing. Mariel, hindi dapat ganun. At sisiguraduhin kong hindi na maulit. Bakit mo ginagawa to? Mahina niyang tanong. Wala ka namang obligasyon sa amin. Tumawa si Daniel ng mahina. Alam mo, madalas yung tanong na yan sa akin. Pero siguro kasi minsan ako rin yung taong nangailangan ng tulong, at may nagbigay sa akin ng hindi ko hiningi. Napatingin si Mariel. Sino? Hindi sumagot si Daniel agad. Sa halip, naglabas ito ng maliit na wallet photo at inilapag sa mesa, isang babaeng maihawak na batang lalaki. Parehong nakangiti. Nanay ko, sagot niya. Single mom din. At kung may magtatanong man bakit ako tumutulong siguro, dahil gusto kong maging taong hindi niya ikakahiya. Napatulala si Mariel. Hindi niya inaasahang mailalim pala si Daniel na hindi halata sa pagiging magara nitong manamit at magsalita. Pero bago pa siya makapagtanong ulit, biglang tumunog ang cellphone ni Daniel. Nakakunot noong sinagot niya ito. Yes, I told them to wait, no. I said I'll be there when I'm there. Halatang nagpipigil ng inis, pero pagharap niya kay Mariel, ngumiti siya na parang walang problema. Saan tayo pagkatapos nito? Mahina at kinakabahang tanong ni Mariel. Huminga si Daniel ng malalim. Sa totoo lang sa isang lugar kung saan pwede kang magsimula ulit. Ligtas. Malinis. May tulog at pagkain. Anong lugar? Tanong niya, kumakabog ang dibdib. Tumingin ito sa kanya, mabagal, parang sinusukat ang reaksyon niya. Sa bahay ko. Napatigil si Mariel. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig at mainit na kuryente sa parehong oras. Daniel, hindi ako pwede doon. Hindi ako bagay sa ganoon. Pero ngumiti lang ito, dahan-dahan. Hindi mo pa nga nakikita, sinasabi mo nang hindi ka bagay. Hindi ko kaya, mahinang tutol niya. Mariel, bulong niya, hindi ko sinasabing tumira ka. Pero gusto kong manatili ka muna doon hanggang makakita ka ng trabaho. Pansamantala lang. Hindi nakasagot si Mariel. Nabingi siya sa sariling tibok ng puso. At habang nakaupo silang tatlo sa tahimik na coffee shop, unti-unting nabubuo ang pakiramdam na, sa unang pagkakataon, may bagong pintuan na bumubukas. At hindi niya alam kung dapat ba siyang umatras. O pumasok. Napalunok si Mariel, ramdam niyang parang umiikot ang mundo niya. Pansamantala daw. Trabaho daw. Bahay ng isang estrangherong mukhang anak mayaman. Sino ba naman siya para tumanggi? Pero sino rin siya para basta magtiwala? Kung ayaw mo, pwede kitang ihatid kahit saan mo gusto, dagdag ni Daniel, mahinahon, hindi siya pinipressure. Pero kung pupunta ka sa bahay ko, sisiguraduhin kong may kama kang mahigaan. Hindi carton.
hindi semento. Napahawak si Mariel sa balikat ni Baby Lino. Ang anak niya, iyon ang bumabalik-balik sa isip niya. Hindi siya pwedeng padalos-dalos. Pero hindi rin niya kayang ibalik ang anak niya sa lamig, gutom at takot sa kalsada. Kailan tayo aalis? Mahina niyang tanong. Kapag handa ka. Nagtagpo ang mga mata nila. Walang pilitan. Walang pangutya. Walang panghusga. At doon niya napagtanto, minsan pala, ang pagkakataong matagal mong hinihintay bigla na lang dumarating sa pinakamagulong sandali ng buhay mo. Tumayo si Daniel at inayos ang coat niya. May driver akong naghihintay. Huwag kang mag-alala, ligtas tayo. Humakbang si Mariel dahan-dahan. Hindi niya alam kung saan siya nagkakaroon ng lakas ng loob. Pero may kakaibang tiwala siyang nararamdaman na hindi niya maintindihan. Paglabas nila, sumalubong sa kanila ang malamig na hangin ng lungsod. Ilang hakbang pa at nakita niya ang isang itim na SUV, sobrang linis at mukhang mahal. Biglang kinabahan si Mariel. Para siyang hindi dapat lumapit. Pero nang binuksan ni Daniel ang pinto at inalalayan siyang sumakay, hindi na siya tumingin sa paligid. Umupo siya, mahigpit ang kapit kay Lino. Pag-upo ni Daniel sa tabi niya, nagtanong ito ng mahinahon, komportable ka ba? Tumango lang siya, kahit hindi siya sigurado. Pag-andar ng sasakyan, napatingin siya sa bintana. Ang mga ilaw ng kalsada ay unti-unting naglalaho habang papunta sila sa mas tahimik, mas marangyang bahagi ng syudad. Daniel, mahinang tawag niya, halos pabulong. Bakit mo kami sinusundo? Hindi mo naman kami kilala. Tumingin ito sa kanya, at sa unang pagkakataon, hindi ito ngumiti. Seryoso ang mukha nito, halos may pinipigilang emosyon. Kilala kita, sagot niya. Hindi bilang Mariel pero bilang isang ina na kayang ibigay ang huling pagkain niya para sa anak niya. Nag-init ang mata ni Mariel. Hindi siya sanay na may nakakaintindi sa kanya ng ganito. Marami akong nakikitang tao na may pera, patuloy ni Daniel. Pero bihira ang may ganitong puso. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Kaya tumahimik lang siya, habang lumalalim ang gabi at unti-unting nawawala ang kaba sa dibdib niya. Hanggang sa huminto ang sasakyan. Pagtingala niya, natulala siya. Isang malaking bahay, hindi mansyon pero elegante, malinis, maliwanag. May garden. May malawak na beranda. At hindi nakakatakot kundi nakakapanatag. Mariel, tawag ni Daniel, nakaabot ang kamay sa kanya, welcome. Hindi niya alam kung bakit, pero hindi niya tinanggihan ang kamay nito. Hinawakan niya, mahina at nag-aalangan pero hinawakan pa rin. At sa pagpasok nila sa pintuan ng bahay, naramdaman niya ang may bagong simula na naghihintay sa kanya. Pero hindi niya alam. Nasa likod ng pintuang iyon, may sikreto si Daniel na magbabago sa buong buhay nila. At magsisimula pa lang ang lahat. Pagkapasok nila sa loob, agad sinalubong si Mariel ng amoy ng malinis na kahoy at malalambot na ilaw na parabang yakap ng tahanan na hindi niya kailanman nagkaroon. Parang hindi totoo. Parang panaginip. Pwede kang maupo, sabi ni Daniel habang inaabot ang maliit na kumot para kay Baby Lino. Mainit dito, huwag kang mag-alala. Umupo si Mariel sa malambot na sofa, halos hindi gumagalaw. Nahihiya siyang humawak, baka may madumihan. Baka may mabasag. Baka matauhan siya at palayasin bigla. Tumayo si Daniel sa harap niya, tila nag-iisip kung paano sisimulan. Mariel, malumanay niyang sabi, may kailangang malaman ka bago ka tuluyang pumayag na tumira dito. Kinabahan si Mariel. Napahigpit ang hawak niya kay Lino. Ano yon? Tanong niyang halos pabulong. Huminga ng malalim si Daniel at marahan siyang umupo sa tapat niya, hindi masyadong malapit. Hindi rin masyadong malayo. Hindi ako simpleng lalaki na nagkataong napadaan kanina, sabi niya. At hindi rin aksidente na ako mismo ang tumulong sa'yo. Napatitig si Mariel. Ano ibig mong sabihin? Saglit na natahimik si Daniel, hindi dahil nagsisinungaling, kundi dahil parang may minamaneho siyang emosyon na pilit niyang kinokontrol. May nagpadala sa akin para hanapin ka. Parang nayanig ang sikmura ni Mariel. Ha? Ako? Bakit? Hindi naman ako. Hindi dahil sa utang. Hindi dahil sa kaso. At hindi ka pinapahanap ng kung sino mang masama, mabilis na putol ni Daniel, parang ayaw siyang bigyan ng takot.
May nagpadala dahil may taong nagmamalasakit sa'yo. Mas lalo siyang nalito. Sino? Wala siyang kaibigan. Wala siyang kamag-anak. Wala siyang kilala na may pera. Sino? Mahina niyang tanong. Ngumiti si Daniel, malungkot. Isang taong ayaw munang magpakilala sa ngayon. Pero, may dahilan sila. At gusto nila, ligtas ka. Kung ganon, sagot ni Mariel, mas lumalalim ang gulo sa isip, bakit ikaw? Bakit ikaw ang... Dito siya biglang natigilan. Dahan-dahang yumuko si Daniel, parang may bigat sa balikat na ilang taon na niyang dala. At dahil hindi lang trabaho sa akin to. Umangat ang tingin niya kay Mariel. Dahil matagal na kitang hinahanap. Napalunok si Mariel nang maramdaman ang unti-unting pag-ira ng kaba at hindi maipaliwanag na init sa dibdib. Pero bago pa siya makapagtanong. Tok tok tok. May malakas na katok sa pinto. Sunod-sunod. Parang may nagmamadali. Nagkatinginan sila. Hindi ganyan kumatok ang normal na bisita. Si Daniel ang unang tumayo, mabilis pero kontrolado ang galaw. Mariel, mahinang sabi niya, hawakan mo si Lino. Huwag kang lalapit. Huwag kang magsasalita. Nakiramdam si Mariel, nanginginig ang kamay habang nakayakap ng mahigpit sa anak niya. Unti-unting lumapit si Daniel sa pinto, huminga ng malalim at binuksan iyon ng kaunti. Sa sandaling sumilip ang liwanag, nakita niya ang isang babaeng nakaitim, may suot na at may hawak na envelope. At ang unang sinabi nito ay, Yumki Vergara, nakuha na po namin ang resulta. Kailangan niyo itong sabihin sa kanya. Dahan-dahang napalingon si Daniel kay Mariel. Para siyang tinamaan ng malamig na kidlat. Daniel, nanginginig ang boses niya. Ano bang nangyayari? Ano bang totoo? Hindi pa nito sinasabi ang sagot, pero alam niyang hindi iyon simpleng sikreto. Isang pasabog iyon na magbabago sa lahat. Nanigas si Mariel sa kinaupuan niya. Parang mabigat ang hangin sa loob ng bahay, at kahit si Baby Lino ay tila nakaramdam ng tensyon, dahil sumiksik ito sa dibdib ng kanyang ina, nagtatago. Dahan-dahang isinara ni Daniel ang pinto, hawak ang puting envelope na kanina pa nanginginig ang kamay nito. Hindi siya tumitingin kay Mariel, parang natatakot makitang masaktan ito. Daniel, mahina ngunit punong-puno ng kaba ang boses ni Mariel. Ano yan? Para saan yan? Umupo si Daniel sa tapat niya, mabagal, parang pinipilit ang sarili na lakasan ang loob. At bago ko sabihin to, Anya, nakatingin ang diretso sa mata niya, kahit halata ang takot, kailangan mong malaman hindi kita dadayain. Hindi kita iiwan. At hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa inyo. Mas lalo lang bumilis ang tibok ng puso ni Mariel. Tigil mo na yang paikot-ikot, sagot niya, nanginginig ang boses. Ano yang envelope na iyan? Huminga ng malalim si Daniel, sa kamarahang binuksan ang sobre. May 2 papel sa loob. Isa, medical. Isa, legal. Napatitig si Mariel sa mga linyang nakalagay sa ibabaw. Paternity self-test result. Parang may humila sa sikmura niya pababa. Hindi. Impossible. Hindi siya nagpa-test. Hindi niya kilala ang babaeng nag-abot noon. Hindi niya kilala si Daniel noon. Wala siyang kaaway. Wala siyang koneksyon sa kahit sinong mayaman. Daniel, halos hindi na makalabas ang boses niya. Bakit may ZT test na may pangalan ko? At pangalan mo? At? Napahinto siya nang makita ang pangalan sa pangatlong linya. Lino Marquez. Napakapit siya ng mahigpit kay Lino, parang may biglang gustong kumuha sa anak niya. Bakit nandyan ang pangalan ng anak ko? Halos sigaw niya, pero may halong takot kaysa galit. Hindi umiwas ng tingin si Daniel. Kasi matagal na kitang hinahanap, Mariel, mahinang sagot niya. At hindi ko sinabi agad dahil hindi ko alam kung paano mo tatanggapin. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan. Sabihin mo ng diretso. Pinikit ni Daniel ang mga mata, hinawakang mahigpit ang papel, saka dahan-dahang nagsalita. Mariel, ikaw ang babaeng tinulungan ko 5 taon na ang nakalipas sa ospital. Naalala mo ba? Dumugo ka sa labas ng klinik. Wala kang kasama. Walang tumulong. Ako ang nagdala sa'yo. Nanlamig ang buong katawan ni Mariel.
Hindi niya makalimutan ang gabing iyon, ang gabi bago siya tuluyang naiwang mag-isa ng dating kinakasama niyang nagloko, nang malaman nitong buntis siya. Tumakbo siya sa ospital, humihingi ng tulong, pero wala siyang pambayad kaya halos walang kumibo. Isang lalaki ang nagdala sa kanya sa SEC pero umalis ito bago siya magpasalamat. Hindi mo sinabi ang pangalan mo noon, paliwanag ni Daniel, pero nakita ko ang bracelet mo. Luma na. May nakaukit na pangalan, Mariel. At alamat ng lugar kung saan ka nakatira noon. Nanginginig ang kamay ni Mariel. Kumapit siya sa sofa. Pero bakit? Dahil nakita ng ospital, putol ni Daniel, ang pangalan ko sa birth certificate ni Lino bilang emergency contact. Parang tumigil ang oras. Sinong gumawa niyan, bulong niya, halos maputol ang hininga. Hindi ko nilagay pangalan mo di. Ang doktor, mahinang sagot ni Daniel. Dahil ako ang nagdala sa iyo, ako ang nagbayad, ako ang pumirma sa lahat ng papeles noong mga oras na wala kang malay. Tinakpan ni Mariel ang bibig niya. Hindi siya makapagsalita. At doon, inilapag ni Daniel ang papel sa mesa. Result, 79.8% positive. Nanlaki ang mga mata ni Mariel. Hindi bulong niya, halos wala ng boses. Hindi pwedeng totoo to, Daniel, hindi kita kilala. At hindi pa ipinapanganak si Lino noon. Mariel, putol ni Daniel, malumanay pero matatag, walang sinasabi ang papel na ako ang ama. Napahinto si Mariel. Nalito pa lalo. Ang sinasabi ng papel ay may humawak kay Lino bago siya inilabas sa ospital. Isang tao na may kaparehong bahid ng fetiko. Parang biglang lumamig ang buong bahay. Napatulala si Mariel. Daniel, ibig mo bang sabihin? Hindi ikaw ang tinutukoy ng test. Dahan-dahan siyang umiling. Hindi ako, Mariel. Lumapit siya ng kaunti, marahang hinawakan ang gilid ng sofa. Mayroon akong kapatid na lalaki. At siya ang totoong ama ng anak mo. At sa sandaling iyon. Boom! May malakas na pagsabog sa labas. Napailaw ang buong paligid. Napasigaw si Mariel at napayakap kay Lino. Si Daniel, mabilis na tumayo, tinakpan sila ng katawan niya. Hindi na tayo ligtas dito, sabi niya, mas mababa ang boses, puno ng urgency. Mariel, kailangan nating umalis. At hindi niya alam kung saan. O bakit may naghahanap talaga sa kanila. Pero isang bagay ang malinaw. Nagsisimula na ang totoong gulo. Niyakap ni Mariel ang mahigpit si Lino, habang ang puso niya ay parang pumipiglas mula sa dibdib. Hindi niya alam kung mas matatakot siya sa pagsabog sa labas o sa katotohanang sinabi ni Daniel. May kapatid siyang lalaki. At iyon daw ang ama ni Lino. At may humahabol ngayon sa kanila. Daniel, anong nangyayari? Bakit may sumasabog? Sino ang humahabol? Sigaw ni Mariel, halos maputol ang boses sa takot. Tahimik lang, bulong ni Daniel habang mabilis na sinisilip ang bintana. Hindi sila basta-basta. At hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha kung ano or sino ang hinahanap nila. Kumakabog ang dibdib ni Mariel. Hinahanap nila ako. Si Lino. Oh. Hindi sumagot si Daniel agad. At iyon mismo ang nagpanginig sa tuhod niya. Maya-maya, bumalik si Daniel sa tabi niya at dahan-dahang hinawakan ang braso niya. Mariel, makinig ka sa akin. Hindi ko alam na ganito katindi ang sitwasyon. Hindi ko alam na pati kayo madadamay. Pero hindi ko kayo pababayaan. Kahit anong mangyari. Umiling si Mariel, halos maiyak. Daniel, bakit ba kami? Ano ba meron sa anak ko? Ano nang kinalaman ng kapatid mo dito? Huminga si Daniel ng malalim, yung hinga ng taong napilitang ilabas ang pinakatinatago niyang lihim. Ang kapatid ko, mahina niyang sabi, ay matagal nang pinaghahanap. Hindi dahil kriminal siya pero dahil may mga taong gustong kontrolin kung ano ng pag-aari ng pamilya namin. At ngayon natuklasan nilang may anak siya. Parang lumubog ang sikmura ni Mariel. Gusto mong sabihin dahil anak siya ng kapatid mo gusto nila si Lino. Hindi siya kukunin para saktan, agad niyang sagot, pero bakas ang tensyon. Kukunin nila si Lino dahil siya ang magiging tagapagmana ng lahat ng ari-arian ng pamilya namin kung hindi na bumalik ang kapatid ko. Lumakas ang hangin sa labas. May mga yapak na parang papalapit.
Daniel, nanginginig si Mariel, hindi ko alam to, hindi ko alam ang kahit ano. Hindi ko kilala ang kapatid mo. Bakit ako ang... Alam ko, puto ni Daniel. At hindi kita sinisisi. Pero ngayon, kailangan nating kumilos. Hindi natin pwedeng hayaan na maabutan nila tayo dito. Pero saan tayo pupunta? Tinignan niya si Mariel ng diretsyo, at doon niya nakita, hindi takot ang nasa mata ni Daniel, kundi determinasyon. May isa akong lugar. Safe house. Walang may alam maliban sa akin. Ligtas ba talaga? Kayang-kaya ko kayong protektahan, sagot niya, halos parang panata. Pero kailangan nating umalis ngayon. Kumatok ulit ng malakas sa labas. Hindi pulis. Hindi barangay. Hindi normal na tao. Tatlong malalakas na hampas. Blag. 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 Napatili si Mariel na pahigpit ang yakap kay Lino. Daniel. Nandyan na sila. Hinawakan siya ni Daniel sa balikat, mariin pero hindi marahas. Mariel, tumingin ka sa akin. Hindi kita iiwan. Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Sa inyong dalawa. Napatitig si Mariel sa mga mata niya, at doon niya unang beses nakita ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Takot. Hindi para sa sarili nito, para sa kanila. Mula sa pinto, may malamig na boses na narinig, malalim, walang emosyon. N.P. Vergara, alam naming nandyan ka. Isama mo sa amin ang bata. Walang kailangang masaktan. Nalaglag ang balikat ni Mariel. Daniel, anak ko ang hinahanap nila. Hindi nila makukuha si Lino, bulong niya, halos pabulong pero matatag. Kunin mo ang anak mo. Hawak mo phone mo. Ihanda mo. Sa 3 segundo, tatakbo tayo palabas sa likod. Daniel, baka map. Mariel, tumitig siya sa kanya ng matindi. Magtiwala ka. Sa labas, narinig nilang unti-unting napupunit ang frame ng pinto. Nagpapanik na ang puso ni Mariel. Daniel, bilisan mo. Baka. At bago pa niya matapos ang pangungusap. Bagsak. Bumigay ang pinto. 3 lalaking nakaitim ang pumasok. Mariel, takbo, sigaw ni Daniel sabay hawak sa kamay niya. At sa gitna ng ingay, takot at kaguluhan. Ang malamig na boses ng isa sa mga lalaki sumigaw. Kun ang bata. At doon tuluyang nagdilim ang paligid. Nang marinig ni Mariel ang sigaw na ikun ang bata, parang naputol ang hininga niya. Parang tumigil ang utak niya sa takot, pero gumalaw ang katawan niya, parang maisariling buhay. Hawak-hawak si Lino, tumatakbo papunta sa likod ng bahay. Hinila siya ni Daniel ng mabilis, halos madulas na sila sa sahig, habang ang 3 lalaking nakaitim ay papasok na, parang mga aninong walang mukha. Umalingaw-ngaw ang tunog ng mga bota nila sa sahig, mabibigat, mabilis, hindi nag-aatubili. Daniel. Bilis! Bilis, umiiyak na sigaw ni Mariel, pero hindi niya alam kung saan sila pupunta. Ang likod ng bahay ay madilim, ang mga ilaw ay kumikindat-kindat na parang may masamang mangyayari. Malapit din sigaw ni Daniel. Pero bago sila umabot sa pintuan sa kusina. Brag! Isang malakas na putok ng kahoy ang umalingaw-ngaw. Napalingon si Mariel, ang isa sa mga lalaki, nabasag ang isang istante at agad sumugod, parang sanay sa pagsalakay. Daniel. Nandyan na sila. Hinila siya ni Daniel, halos buhatin, habang tinatamaan ng lalaki ang gilid ng mesa, parang walang hadlang sa kanya. Mariel, ilabas mo si Lino sa likod. May maliit na gate sa kanan. Takbo lang, huwag kang lilingon, utos ni Daniel, may halong desperasyon sa boses. Hindi. Hindi kita iiwan, sigaw ni Mariel, nanginginig ang labi. Evit, lalo din akong iniiwan kung hindi aalis ngayon. At bago pa siya makapagsalita, tumalon ang isa sa mga lalaki mula sa ibabaw ng counter, papunta mismo sa direksyon nila. Takbo, sigaw ni Daniel, sabay itinulak si Mariel sa pintuan ng likod. Nabitawan ni Mariel ang paghinga niya. Niyakap niya si Lino ng mas mahigpit, binuksan ang pinto, at tumakbo sa dilim. Nanginginig ang mga paa niya. Basag-basag ang hangin sa paligid. Hindi na niya alam kung saan ang kaliwa o kanan, basta takbo lang, bawat hakbang ay punang takot. Mamama at bulong ni Lino, humahagulgol. Anak, huwag kang bibitaw kay mama, huwag kang bibitaw, sagot ni Mariel,
Tumutulo ang luha habang sinusuyod ang dilim. Sa loob naman ng bahay, narinig niya ang malakas na thud. Sumunod ang pagkalabog ng mesa. Tapos, isang sigaw ni Daniel. Wala kayong makukuha dito. Nilingon niya bahagya, isang pagkakamaling halos ikapahamak niya. Pero nakita niya ang anino ni Daniel, nakikipagbuno sa dalawa sa mga lalaki, habang ang pangatlo ay mabilis na sumusunod sa kanya papalabas. Mariel. Tumakbo. At tumakbo siya. Tumakbo ng parang wala ng bukas. Tinulak niya ang gate. Bukas. Salamat sa Diyos, bukas. Ngunit paglabas niya, may ilaw ng flashlight na biglang tumama sa mukha niya. Stop, sigaw ng mababang boses. Hindi iyon galing kina Daniel. Hindi rin galing sa tatlong lalaki. Iba. Ibang tono. Ibang intensyon. Napatigil si Mariel, halos matapon si Lino sa pagkabigla. Mula sa dilim, lumitaw ang apat pang lalaking nakaitim, pero iba ang insignia sa damit nila, mas propesyonal, mas organisado, hindi mukhang kriminal. Ma'am, sumama ka sa amin, sabi ng isa. Huwag kang matakot. Nandito kami para sa'yo. Pero hindi gumalaw si Mariel. Nanginginig siya. Kilala niyo si Daniel? Bakit ninyo kami? Ma'am, putol ng lalaki, kami ang totoong security. At hindi kami ang mga humahabol sa inyo. Kung ganon, sino sila? Hindi sila sumagot. Tumingin lang sa likuran niya, papalapit ang isa sa mga lalaking tumutugis. Ma'am, kailangan nating umalis. Ngayon na. Nang lilipas na sana ang sandali, biglang may sigaw mula sa likod ng bakod. Mariel. Si Gelif ka. Si Daniel. Basag ang boses. Parang nagmamakaawa. Parang nasasaktan. Daniel, sigaw naman niya, palakas ng palakas ang tibok ng puso. Ma'am, sabi ng isa sa mga security, kung hindi ka sasama ngayon, pareho kayong delikado. Pati ang anak mo. Napalunok si Mariel. Tumingin kay Lino. Tumingin sa gate. Tumingin sa dilim kung saan naroroon si Daniel. At sa unang beses sa buong buhay niya, hindi niya alam kung sino ang dapat niyang paniwalaan. Mariel. Pakinggan die, sigaw ni Daniel, papalapit ang boses pero humina bigla, parang may pumigil. Ma'am, sumama ka. Ma'am, wala ng oras. Ma'am, ngayon At sa gitna ng lamig, luha at kaguluhan, pumili si Mariel. At iyon ang desisyong magpapabago sa kapalaran nilang lahat.